Hi guys, so today is June 11 and it's Thursday. So last night nagkaroon tayo ng high impact news, which is CPI or Consumer Price Index. So yung Consumer Price Index, makikita nyo yan dito sa Forex Factory. Mas-search nyo yan via Google or Safari. So ito yung makikita natin. So at 8:30 p.m. last night, nagkaroon tayo ng core CPI month-on-month, core CPI year-on-year, CPI month-on-month, and CPI year-on-year. So ano ba yung pinagkaiba-iba nito para mas maintindihan natin? So, yung core CPI, month-on-month, ito yung pinaka-sensitive sa Fed. So, yung Fed kasi nagdidesisyon kung magdadagdag ba or magbabawas ba ng interest rate. So, bakit siya core CPI? Dito kasi sa data na to, tinatanggal dito yung food, yung energy, para mas nakikita dito yung tunay na inflation trend. So, most of the time nakaka-apekto to sa DXY, which is sa US dollar, sa yields, and sa gold. Yung core CPI, year-on-year naman, ito naman medyo long-term to. Dito makikita yung long-term inflation trend. Importante rin to, pero mas delayed to kasi compared sa month-on-month. Then yung CPI at saka yung month-on-month at CPI year-on-year, same lang din yun. But since kasama dito yung energy, syempre may influence siya ng data ng energy. So ngayon, bakit inaalis ng Fed yung data about energy and food? Kasi sobrang volatile kasi ng presyo nito. For example, yung energy. Kapag nagkaroon ng gera, di ba sa Middle East, biglang tataas siya. Dumadami naman siya kapag sobrang daming supply ng oil. So parang pwede siyang magbago ng instant sa loob ng isang linggo. Kaya hindi siya ganun ka stable na tignan. And then bakit naman inaalis yung food? Kasi yung food naman apektado siya ng bagyo, ng mga droughts, ng mga animal disease, tsaka mga supply chain issue. Kaya inaalis na lang to ng Fed as their basis dun sa kanilang decision making. Ang problem kasi, bakit aalisin? Kasama naman yan dapat. Kasi guys, kapag sinama nyo siya lahat, mahirapan malalaman kung yung inflation ba temporary lang ba to dahil sa oil o pagkain, o talagang umiinit ba or talagang nag-heated ba ang economy. That is why yung Fed, ang talagang gusto niyang tinitignan is yung yung core CPI month on month. So yun yung madalas na basis nila for their decision making na kanilang interest rate. So ngayon kung titingin kayo ng Forex Factory, makikita nyo, meron dong core CPI, may month-on-month, merong core CPI, year-on-year, merong CPI lang. Ang pinaka-mas tignan nyo doon na data is yung core CPI month-on-month. So ngayon, since titignan natin is core CPI month-on-month, ito yung titignan natin na data. So mapapansin nyo, yung data na lumabas from yesterday was ang previous is 0.4 and then nag-forecast sila na 0.3%, but yung naging actual is 0.2%, which is this is better than expected. For some people, nalilito sila kasi dito kung this is better than expected or worse than expected. Kasi mapapansin nyo, color red siya, diba? But this is better than expected kasi ibig sabihin nito, mas nag-cool or cooler yung inflation reading. Ibig sabihin kasi nga, dati yung inflation, ibig sabihin yung taas ng presyo is nasa 0.4. Ibig sabihin, this time, bumaba daw siya. Ibig sabihin, mas bumaba yung mga presyo ng bilihin, which is better than expected to or cooling inflation reading siya. So, okay ba siya sa US dollar? Yes, okay siya sa US dollar kasi bumaba yung inflation nila. Ibig sabihin, bumaba yung mga presyohan nila. So, yes, the inflation is cooling but not dramatically. Kasi guys, dapat ang epekto nito sa gold is actually bullish. But kung mapapansin nyo yung market right now, pabagsak siya ng pabagsak. So during the time na nagkaroon ng release ng data na to kagabi, yes, nagkaroon lang siya ng temporary bullish sa gold but nagtuloy-tuloy pa rin siya pabagsak. So bakit ganon? Kasi hindi naman siya ganun kadramatic yung data na yon. And kung papansin natin yung overall report, and titignan natin yung core CPI year-on-year, yung CPI year-on-year, and saka month-on-month, mixed siya. So, silipin natin yung ibang data ha, ayan. So, yung ibang data na lumabas, ito, yung core CPI year-on-year, still neutral, CPI, neutral, and then the year-on-year is also neutral. So, that is why yung overall report pa rin talaga is mixed. Hindi siya talaga completely dramatic na better than expected. So, ngayon, bakit siya pabagsak ng pabagsak? Fundamentally speaking, yesterday nagkaroon tayo ng news. Ang nangyari is nagkaroon ng escalation ng war sa Middle East ulit. That is why nagkaroon na naman to ng price increase sa oil. And syempre, pag nagkaroon ng price increase sa oil, meron na namang inflation risk yan. Pag nagkaroon ng inflation risk, may potential na tumaas yung interest rate. So ngayon, yung mga speculators, ang iniisip nila na magtataas ng interest rate by December 2026, ito yung nag-cause ng massive drop sa gold. Itong mga nakaraan. Kaya kung mapapansin nyo, sobrang sad-sad talaga ngayon si gold. So that's for our fundamental analysis. And for our technical analysis naman, tingnan natin tong chart ko. Ayan, papansin nyo,
Ayan. Kung mapapansin nyo, meron talagang massive drop dito. Ayan, meron talagang pagbagsak dito. Malaking pagbagsak sa gold. And mapapansin nyo, this is historical guys ha. Kasi ito yung isa sa pinakamalaking drop sa gold ever since. Ayan, kung mapapansin nyo, parang never pa in the entire history ni gold na nagkaroon ng ganong ka-massive na drop. And grabe, 'di ba? And itong drop ngayon is talagang sobrang ang lakas. That is why masasabi ko this is very historical talaga. So ngayon dito tayo sa daily time frame. And kung mapapansin nyo, meron tayo ditong support. Ayan, meron tayong support dito. So sisilipin natin sa weekly time frame ha. Sa weekly time frame, ayan, mapapansin nyo na meron tayo ditong area wherein nagkaroon ng bounce. So potentially, dito possible na yung market mag-bounce para mag-react yung presyo. And kung mapapansin nyo, ngayon, from the time na nagkaroon siya dito ng bounce, bumagsak siya dito, nagkakaroon siya ng somehow reaction. But, etong body na to, this is weekly time frame body ah. So, ibig sabihin, 2 linggo na sobrang lakas ng mga sellers. Kasi, kung mapapansin nyo, yung body niya is halos walang weak. Diba? Makapal siyang body. Diba? That is why, ibig sabihin yan, talaga, yung sellers, nagdo-dominate sila sa market right now. So, from this drop, nag-drop siya dito, pabagsak. Nagkaroon ng correction dito, and then it's dropping again. Kung mapapansin nyo, naglagay tayo dito ng Fibonacci retracement. This is our Fibonacci retracement. Ito yung Fibonacci retracement natin. And sobrang linis niyan guys, kasi ito yung ating golden zone. Ayan. This is our golden zone. And kung mapapansin nyo, yung market is nag-bounce talaga siya exactly dito sa ating golden zone. And kapag ganyan ang market, nirespect niya yung golden zone ng Fibonacci retracement, then possible, sign of reversal na talaga to sa gold, diba? So now, it's creating a downward trend even sa mga higher time frame, diba? Ayan, even sa higher time frame kasi we are on a weekly time frame na eh. Nasa weekly time frame tayo at meron siyang ganito na nirespect dun sa ating golden zone, then we're looking at it na possible na this is a sign of reversal sa higher time frame. Now, if we will be looking at the moving average 200, for some people kasi, they're also considering the moving average 200. So, I have here the moving average 200 and titingnan natin siya sa daily time frame. Kung mapapansin nyo dito sa daily time frame, for some traders, most especially yung mga institutional traders, they are also looking at this moving average 200 kasi napakatibay na support to guys. So, matagal to bago mabasag. Kung mapapansin nyo, ayun o, hindi siya nababasag-basag. Ayan o, kung mapapansin nyo, naglalaro lang yung presyo dyan sa loob ng moving average 200. So, hindi niya binabasag yan for the longest time. And then, right now, it's very historical na finally, binasag niya na yung moving average 200. Ayan o, sobrang solid niyan guys. So, ngayon, kung binasag ng market or ng presyo, yung moving average sa daily time frame, then talagang mukhang babagsak pa ng tuloy-tuloy si gold. So, hanggat andyan yung war, hanggat merong inflation risk, hanggat merong speculation na potentially magkakaroon ng price or ng interest rate hike, then magtutuloy-tuloy yung pagbagsak ni gold. So, if you are a swing trader, then I highly suggest na humanap ka na right now ng potential selling opportunity mo. Ideally, possible siguro is balikan nga tong moving average 200 para mag-retest. But I think nagkaroon na ng retest to eh. Possible kasi ito na yung retest niya eh. Ayan o, this one. Possible ito na yung retest niya eh. So, pwede mo antayin is magkaroon ng correction or retracement. Tapos doon ka mag-entry as a swing trader. Sa mga intraday and scalper, focus lang kayo sa mga selling opportunity. Huwag kayong tataliwas sa bias or sa macro trend. So, that's for our technical aspect. And for those who are saying na hindi, oversold na yan eh. Baka umakyat na siya. Yes, mapapansin nyo, sa stochastic natin, nasa oversold naman talaga siya. Ayan, nandito siya sa level ng 20, di ba? Kapag ang market is downtrend, it's always nasa talaga yan, nasa oversold zone talaga yan. So, hindi nyo pwedeng sabihin na oversold, akit na yan. No. Lagi yan nandyan sa baba, hanggat downtrend. So, that's for our update for today. So, ako today, nakapag-generate na ako ng $3,830. Which is ito, naklusan natin yan. And kung mapapansin nyo, color red yan, di ba? Kasi, na-hit yung positive SL natin. So, today yan, June 11, guys. And meron tayong 3,830. Magkano ba in peso yung 3,830? We have a total of 234,782 pesos for our today's trade. So, yun lang guys. I hope mayroon kayo natutunan today. Ako, nag-aaral lang ngayon. Ayan, papansin nyo.
Nag-aaral ako ngayon. Ito, meron tayong CMT Level 1 Mac Exam Set. Ayan, so, papansin nyo, napaka-colorful kasi napakarami natin mga stabilo na colorful. And ito yung inaaral ko, guys. CMT Level 1. And I'm hoping mapasa ko siya this year. Yan. Sige lang, guys. Join our Telegram for more updates.